Marami ang naguguluhan tungkol sa jacuzzi. Yes, marami ang naguguluhan. Iniisip nila, ito ba ay mortal sin or ito ba ay nakakasama? Ito ba ay maraming maibibigay sa yung good or bad benefits sa lalaki? O sa babae naman, meron naman tinatawag na ganon. Pero ibang klase naman kung paano nila ginagawa yon. So, sa lalaki, ang paggawa nun ay talagang iniisip nila na nakakababa ng puri sa kanila, sa sarili nila. Parang tinitingnan nila na sila ay talagang marami ng ginawang kasalanan kapag ginagawa yun. Ibig sabihin, ang mga lalaki nagkokontrol sa paggawa ng ganon dahil baka isipin ng marami. Pero ang totoo, siya lang naman ang nakakakita kapag ginagawa niya yon. Ibig sabihin, hindi dapat isipin ng isang lalaki na yon ay pagkakamali. Dahil bahagi yon ng kanyang sariling function ng kanyang katawan. Kasi hindi naman pwede kapag dumating ka na sa stage na ganon ay agad-agad kang sasalang sa S. Wala namang ganong edad na sumalang agad sa S. Ibig sabihin, i-experience mo pa yon sa sarili mo mismo. Kaya, ito, para sa akin talaga, iniisip ko na yung mga ganong bagay na pagkabagay na ginagawa ka ng jacuzzi ay hindi naman talaga. Hindi siya bad. Hindi ko sinasabi na araw-arawin mo. Hindi ko sinasabing oras-oras mong gawin. Kung nanonood ka ngayon, huwag mong gawin yon. Gawin mo lang yon kapag feel mo sa sarili mo na talagang parang punong-puno na. Yun, dun mo lang yung gagawin. Ibig sabihin kung binatilyo ka, ay huwag mong abusuhin ang sarili mo na lagi kang mag-jacuzzi. Okay? Kapag ginagawa mo yon, dapat meron kang control sa iyong sarili, lalong-lalo na sa mga kabinataan. Bakit? Ang totoo, marami tayong makikita na mga nasa edad na gano'n na may hilig talagang gumawa nun. Pero mapapansin mo, yung katawan nila ay talo pa ang piniga. Ganon mismo yung katawan. Ibig sabihin, nasusobrahan sa araw-araw, 5 beses niya ginagawa yun. So, hindi dapat. Bakit nga ba ginagawa yan ng mga lalaki? Sino ang iniisip ng lalaki kapag ginagawa ang jacuzzi? Ibig sabihin, meron. Sino ang nagtitrigger sa isip niya na magganon-ganon siya? Okay? Sino? Ngayon, alamin natin. Ang iniisip ng lalaki karamihan ay napakaraming iba't ibang tao. Kung sino man yung kanyang araw-araw na kasama sa school, kasama, o di ba kalimitan lang naman ang nagaganyan ay mga edad na mga adolescents na tinatawag. Ganon, yung kanyang laging nasisilayan. Ibig sabihin, kung mahilig siya manood ng TV, yung mga nasa TV na talagang pinagpapantasya niya, yun ang laging iniisip niya habang ginagawa niya yon. So, kung gusto mo na ma-prevent yan, iiwasan mo yung lagi mong nakikita na ganun. Ako kasi, ang ginagawa ko, naaalala ko pa yan mismo noon nung kabinatilyuan ko. At tinutuloy-tuloy ko talaga yan. Grabe. At ang ginagawa ko ay talagang yung mga sikat na mga papers or kung ano-ano man yan, mga brochure na yan, yung mga makikita mong magazine, ay iniipon ko talaga yan at pinagugupit-gupit ko at inilalagay ko kung saan man sa akin. Sabihin ay daladala ko siya kung saan man ako magpunta at doon ay sumasaglit kami ng mga papel na yon at talagang ginagawa namin yung kailangan gawin, yung mag-jacuzzi. Ibig sabihin, yun yung nagtitrigger sa akin noon nung kapanahunan ko nung edad ko na yon na talagang sariwang-sariwa, bagong-bago pa lang at hindi pa nahasa sa mga ganong bagay tulad ng S. So yun yung starting point talaga ng mga lalaki. So ibig sabihin, hindi nakakasama yon. Basta wag ka lang maging greedy. Okay? O kung nagustuhan mo ang channel na to at malamang ang channel na to ay hindi masyadong napag-uusapan sa karamihan ang topic natin dito, kaya dito mo lang ito malalaman. Maaari ka mag-subscribe sa channel natin.